Sama-sama tayong magiging saksi. Hindi pangkaraniwan ang pag-uga ng Biliran Bridge na nagdurugtong sa Biliran Province sa mainland Leyte. At sa isa pang video makikita ang pagtaas-baba ng mga arko. Hindi pa malinaw kung bakit ganito ang nangyayari sa tulay. Ay sa DPWH, bawal munang daanan ng heavy equipment vehicle ang tulay dahil sa malakas na hangin at traffic. Tanging mga light vehicle lang ang pinapayagan gaya ng passenger van at SUV. At ang mga bus naman, magbababa muna ng pasahero bago makadaan. Abiso nila sa publiko magdoble ingat habang isa-isang tumatawid. At kung kailan magpapasko na naman, saka naman po bumuhos ang ulang nagpabaha at nagdulot ng landslide sa ilang bahagi ng bansa. Sa Aklan, kinalang sagipin ang isang pasyenteng lula ng balsa na tinangay ng rumaragas ang tubig. Ating saksihan. Makapigil hininga ang landslide kahapon sa Sitio Calawilaw sa Dalaget, Cebu. Kasamang bumagsak sa katabing kalsada ang mga puno at malalaking bato. Ayon sa Dalaget MDRRMO, bukod sa landslide prone ng lugar, posibleng sanhin ng pagbigay ng lupa ang sunod-sunod na pag-ulan. Nadaraanan ng muli ang kalsada pero patuloy na nakabantay ang engineering team. Atay Lope. Nakaranas din ng malalakas na pag-ulan ang Eastern at Northern Samar. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Base sa monitoring ng OCD8, nakaranas ng pagbaha ang mga bayan ng Hipapad, Dolores, Maslog, Arteche, Taft, Canavid at Borongan City sa Eastern Samar. Ganon din ang mga bayan ng Katarman, Katubig, Mondragon, San Roque at Bobon sa Northern Samar. Tabangay sanda, Lord! Lord, tabangay sanda! Sa Libacao, Aklan, tinangay ng rumaragas ang tubig ang balsang may lula na pasyente. Dali-dali itong hinabol ng mga residente, nasagip ang pasyente at dinala rin sa ospital. Nahulog naman ang truck na ito nang bumigay ang sementong daanan kasunod ng mga pag-ulan sa Kalibo. 2 ang nasugatan. Ginagapot na sila sa ospital. Yan yung mga mixer namin dito. Anong gagawin natin? Sa Puerto Princesa City sa Palawan, nalubog sa baha ang isang bakery, pati mga bahay at kalsada. Dumagdag pang dulot ng pagbaha sa 8 barangay ang pagbara ng basura sa mga kanal. Ang tinapay nila, nakabalot ka. Nagka-landslide din sa ilang lugar. Mahigit 500 pamilya ang inilikas sa lungsod at sa Pag-asa Island. Ang ilan sa kanila nananatili sa evacuation centers. Wala ring ligtas sa pagbaha ang loob ng palengking ito sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Sa Coronadal City, kakambal ng ulan ang malakas na hangin, kaya natuklap ang bubong ng 2 stall ng paputok. Nagmukhang ilog ang ilang kalsada sa Digo City, Davao del Sur, kaya mabagal ang takbo ng ilang motorista. Bumagal din ang daloy ng trapiko at marami ang stranded dahil sa pagbaha sa bayan ng Bansalan. Umiiral ang northeastern monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Nagpapaulan din ng shear line o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin sa Southern Luzon at Visayas. Sa rainfall map ng Metro Weather, makikita na halos buong Pilipinas ang uulanin bukas, bisperas ng Pasko. May mga kulay dilaw at pula sa mapa, indikasyon na malalakas ang buhos ng ulan. Posibleng magpatuloy ang ulan hanggang sa Miyerkules, araw ng Pasko. Amihan, easterlies at shearline pa rin ang magpapaulan gaya sa Metro Manila, Central at Southern Luzon pati Eastern Visayas. Easterlies naman ang makaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Maghanda rin sa posibilidad ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Inalis na po ang purchase booklet ng senior citizens bilang requirement para makakuha ng diskwento sa bibilhing gamot. Batay po yan sa nilagdaang administrative order ng Health Department. Bago po yan, kailangan ipakita ang naturang booklet sa mga botika kasama ng valid ID at reseta ng doktor. Sa ilalim po ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, may 20% discount at exempted sa VAT ang mga senior citizen kapag bibili ng gamot. Kanya-kanya na pong diskarte ang mga pasaherong patungong Bicol sa PITX ngayong apektado pa rin ang biyahe dahil sa matinding traffic sa Camarines Sur. At saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, delayed pa rin hanggang ngayon ang mga bus na galing Bicol. Kaya naman may ilang mga pasahero na patungong Bicol na bumili na lang ng bagong ticket sa ibang bus na makakabiyahe na ngayong gabi.
Hindi sira ang escalator na ito sa PITX. Sinadyang hindi paganahin para gawing pilahan ng mga pasahero na panay Cavite. Umabot na kasi sa second floor ang haba ng pila. Nakakainis. Kasi ang haba po ng pila ngayon. Ako sobrang stress. Napakaba ng pila, ang dami namin mga dala. Ang estudyanteng si Mark, inasahan naman na raw ang ganitong pila, lalo't sabay-sabay ang uwi ng lahat. Maikli pa nga raw ito, dahil yung mga nauna niya raw biyahe, umabot pa sa third floor ang ikot ng pila. Expected ko siya kasi nung November 1, mas mataas, mas mahaba yung pila. So, nagulat ako, hanggang second floor lang siya, so hindi na bago sa akin. Ayon sa information desk sa PITX, may mga bus naman daw. Sadya lang marami ang pasaherong sabay-sabay umuwi para humabol sa Pasko. Sa mga pabikol naman, may ilang biyahe na delayed na dahil pa rin sa traffic sa Camarines Sur. Medyo mabagal lang kasi sobrang traffic sa Lupi. Nadidelay talaga ang mga bus. Ang schedule na adjust na lang. Si Teresa nga kahit nag-online booking na noong November pa para sa ngayong gabing biyahe, di rin natuloy dahil walang bus. Supposed to be 23 yung biyahe namin. In-adjust nila ng 24 dahil daw sa traffic. Nag-feedback sila kahapon lang din, pero medyo na kasi pabalik na din kami. So hindi kami na-inform ng medyo maaga. Kaya ang remedyo, bumili na lang ng bagong ticket sa ibang bus na bibiyahe ngayong gabi para makahabol sa Noche Buena bukas. Double payment kami para lang makauwi. Ang pamilya naman ni Geraldine, swerteng may nakuha pang ticket kahit walk-in para makabiyahe pa Naga ngayong gabi. Pasalamat pa rin po kasi kahit last 2 minutes na, meron pa rin bus. Akala namin bukas pa or mga ilang kasi na din talagang ang dami ng mga pasahero. Si Bert naman na papuntang Mindoro, dito na raw matutulog sa PITX para sa 5 PM na biyahe niya bukas. May daraanan pa naman daw siya sa agency niya bukas. Okay lang para maghihintay na lang kami para makauwi din sa sa pamilya po namin. 2 araw bago magpasko, may pagbigat pa rin ang traffic sa ilang bahagi ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Bahagyang nabawasan ang haba ng pila ng sasakyan, pero mabagal pa rin ang usad. Nagsisimula mabigat na daloy sa mga lugar na kinukumpuni ng DPWH. Yung papasok po papuntang Bicol ay mas marami po yung sasakyan dyan. At yan po yung monitor namin, medyo nag-improve, naging light to moderate na. Yung papunta naman po from Bicol to Manila, light to moderate na rin po. Kaya sa mga oras na ito ay humupa na yung dami ng tao dito sa PITX. Yung pila din ng mga pasahero na pa-Cavite, nawala na rin yung mahabang pila na in-report natin kanina. At kaugnay naman sa seguridad, may mga nakita tayong pulis na umiikot dito sa PITX. Meron ding mga K9 unit na nag-iikot para masiguro na ligtas ang biyahe ng mga pasahero. At live mula rito sa Parañaque, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sa Batangas Port, sa pila na inabutan ng antok at gutom, ang ilang bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Kinailangan pang isara pansamantala ang terminal kahapon na sa sobrang siksikan. Mula sa Batangas Port, saksi live si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, hindi ito parking lot na ating kinaroroonan ngayon. Kung nakikita mo itong napakadaming sasakyan na nakahilera, ito yung mga nakapila papasok dito sa Batangas Port na karamihan sa kanila ay kagabi at kaninang madaling araw pa nakapila para lamang makapasok dito sa Batangas Port. Sa katunayan, Pia, ilan nga sa kanila na nadaanan natin kanina ay nakatulog na sa kanilang mga sasakyan. Pero yung iba, tulad na lamang ng mga nakamotorsiklo ay talagang sa gilid na ng kalsada na tulog. Sa tansya ng mga security guard na nagbabantay rito, Pia, umabot na sa 5 kilometro ang haba nitong pila ng mga sasakyan. Buhos ang mga pasahero sa Batangas Port kahapon. Ang ilang pasahero nagkagulo at naipit matapos magpumilit makapasok. Kaya nag-stop isinara dahil punong-puno talaga. Inusog kami ng inusog, naglagay kami ng barrier, para matino, sama-sama yung mga pasaway na nagde-demand. Ngayong araw, ramdam pa rin ang dami ng pasahero papasok sa Pantalan. Mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan. Sa loob naman ng terminal, nakasalampak na ang maraming pasahero sa paghihintay sa pila ng tiket. Dito na rin sila inabot ng antok at gutom. Hindi pa po sigurado kung anong oras po ang biyahe. Bakit?
Ang dami pong nakapila. Mga fully book na po yung... Ma'am, nakikita lang namin dito alas 12 hanggang alas 3. Ngayon lang, ma'am. Mahirap, ma'am. Napakadami ng tao. Hindi nga namin makakani kasi napakabagal din. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng tiket para hindi magkagulo sa schedule ng mga biyahe. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Siguro mga 3 long haul, yung malalaki, na magpabalik pa for this period alone lang. Sa Matug Ports sa Sorsogon, hilihilera rin sa labas ng pantalan ang mga sasakyang tatawid ng Samar. Pero ang nakabagal ay ang pahirapang pagsakay sa Roro dahil sa malakas na alon dulot ng shear line. Sa gitna ng pagdami ng pasahero, itinutulak ng Philippine Ports Authority na dapat gawing mandatory na ang online ticketing system para mapabilis ang biyahe at agad malaman ang mga inaasahang tao bawat araw. Sa NAIA naman, naabot ang record-breaking na bilang ng mga pasahero nitong Sabado. Sa tala ng MIAA, umabot sa mahigit 160,000 pasahero ang umalis at dumating noong December 21. Mas marami ang domestic passengers. Bahagya naman itong bumaba kahapon. Manila to the provinces, ito yung marami. Yung bulk ng passengers or should have left already. But we are still waiting, we're still waiting and trying to see if the 23rd, if there would be movement pa rin. Sa NAIA Terminal 2 at 3 ngayong paghapon, wala rin patid ang dating ng mga pasahero. Nagdagdag na raw ang Bureau of Immigration ng mga tauhan para magproseso ng mga parating na pasahero. Sa Iloilo International Airport, pansamantalang isinara ang runway matapos makitaan ng pothole ang runway. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 9 na flights ang naapektuhan. Naibalik din sa normal ang flight operations matapos ang halos 4 na oras. As of 8 p.m., umabot na sa halos 19,000 PIA ang bilang ng mga pasahero na nakatawid mula dito sa Batangas Port papunta sa kanilang mga destinasyon. Mas marami yan kung ikukumpara sa 6 p.m. na more than 16,000 na data. At inaasahan nga nitong PPA na mas dadagsa pa rito ang ating mga kababayan na hahabol para sa Noche Buena. Live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinag-iingat po ng otoridad ang publiko sa mga nananamantala ngayong magpapasko. Gaya po sa Divisoria kung saan tinangay ng nagpanggap na customer ang cellphone ng may-ari ng isang tindahan. At sa Pasig naman, may nabiktima pa ng akyat bahay. Saksi, si June Veneracion. Madaling araw ng December 16, tila may ibang pakay ang lalaking ito sa Pasig City. Sa CCTV ng isang residential building sa Barangay Santa Lucia, kita ang pagdaan niya sa tapat ng gusali. Sa isa pang anggulo, makikita na dahan-dahan siyang umakyat. Nang makarating sa second floor, nag-ikot siya, dala ang bag niya at sinilip ang mga kwarto. Ang kwartong screen door lang ang nakalak ang kanyang pinasok. Maya-maya lang, lumabas din siya sa kwarto at tila may inaayos sa kanyang bag. At bumaba sa lugar kung saan din siya umakyat. Kinaumagahan, nagulat na lang ang residenteng si Ayes Kevin na nasa hallway na ang kanyang wallet at wala na itong laman. Hindi ko in-expect na may nakapasok na palang iba sa loob ng kwarto ko. Nabalitaan rin po na may dalang kutsilyo yung magnanakaw. Bukod sa laman ng kanyang wallet, tinangay din ang iba pa niyang gamit. Noong 2019, napasok din daw na akyat-bahay ang kanyang kwarto kaya sila nagpakabit ng CCTV. Ang husga ko nga po, baka same person lang din po yung nagkuha noon saka ngayon kasi kabisado niya na po yung bahay. Isa namang lalaki sa Divisoria, Maynila ang pumasok sa tindahan na tila naghahanap ng mabibili. Pero paglayo ng babaeng naka-blue na may-ari ng tindahan, mabilis sa tinangay ng lalaki ang cellphone ng biktima. Nalingat si ma'am kasi nga may baby niya umiyak yung cellphone. Nalimutan rin sa isip niya na kung saan niya nailapag kasi sobrang busy talaga. Sa ulat ng Manila Police District, mahigit 3 milyon ang naitalang bumisita sa Divisoria mula December 15. Mahigit 1,200 MPD personnel para ilatag natin. Maging mapagmatsyag tayo dun sa ating paligid at sa mga taong nakakasalamuha natin. Nakatutok naman ang PNP sa mga insidente gaya ng akyat-bahay na laganap tuwing mag-holiday. Simula December 15 pa naka-heightened alert ang PNP kahit walang banta sa pambansang seguridad. Sa ngayon, nasa 37,000 na mga pulis na ang nakadeploy. At kung kinakailangan, ay posible pa raw madagdagan yan
para matiyak ang maayos at ligtas na Pasko at bagong taon. Bilang bahagi po ng ating security deployment ay maglalagay po tayo ng mga pulis, katuwang po nila yung ating mga barangay officials para bantayan po yung mga bahay at mga establishmento. Panawagan ng PNP sa publiko, magdoble ingat. Iwasan po natin yung mga tinatawag po nating mga at the moment post po dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Matinding traffic pa rin ang sinusong ng mga Christmas shopper na naghahabol sa pagbili ng regalo at pang Noche Buena sa mga mall. Saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, ilang oras nga bago ang bisperas ng Pasko ngayong taon, nananatiling dagsa ang mga bumibisita sa mga mall ng mga kababayan nating nagla-last minute Christmas shopping. Dito nga sa isang mall sa Quezon City ay marami labas-masok doon sa mall at ilan ang mga nakausap natin sa kanila at sinabi nila na sinagad daw nila ang oras nila ngayong gabi para sa mga paghahandang kanilang gagawin sa Noche Buena bukas. Pasado alas 8 ng gabi, may kabigatan pa rin ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA sa may kanto ng North Avenue. Marami pa rin kasi ang pamall para mag-last-minute shopping. May namili raw ng mga damit at sapatos pamasko. May bumili ng mga ipangre-regalo, tulad na lang ng pamilya ni Christy na bumiyahe para mula sa Tondo, Maynila. Sobrang dami po ng tao sa loob ng mall. Dahil po, last na po ngayon ng pamimili po ng pamasko ng mga bata. Namili po kami ng pamasko ng mga dalawa kong anak, sapatos, damit, tsaka damit po namin mag-asawa. Meron din namang kinumpleto ang mga kakailanganin para sa mga ihahanda sa Noche Buena bukas. Gaya na lang ni Kimbert na ilang oras din daw nasa mall para mag-grocery. Mostly mga panghanda po para bukas. Usually mga menu for kare-kare, salad, ay yung mga usual na handa po kasi namin. Dami pong tao, napakahaba po ng pila. Parang hindi siya yung normal na time, yung haba po ng oras sa pamimili po. Kagaya ng mga usual na araw po. Ngayon nga raw na pauwi na siya, pahirapan daw ang pag-book ng masasakyan. Sa ngayon ay naghintay po kami ng motor. And matagal din po yung waiting time. Wala po nag-a-accept. At sa ating po mga kapuso, ang nakikita po ninyo dito po sa aking likuran ay ang traffic dito sa kahabaan ng EDSA dito po sa Maya North Avenue. Kapag diniretso po ninyo yan po ay patungo ng Balintawak, Monumento hanggang sa North Luzon Expressway. At pasado alas 10 po ng gabi mga kapuso, nananatiling may kabigatan ang daloy ng mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nabisto sa isang bodega sa Bulacan ang mga iligal na paputok na ibinebenta online. May babala tungkol dyan ang mga pulis. Saksi si Emil Sumangit. Ito ang bodega sa Santa Maria, Bulacan na ni-raid ng PNP CIDG. Ang laman, iba't ibang klase ng mga paputok na ipinagbabawal ibenta sa merkado. Wala po siyang lisensya or any permit from the government agencies concerned po. So wala po siyang maipakitang dokumento sa atin. Natumbok ng mga otoridad ang bodegang ito makaraang makabili ang mga pulis ng ilang iligal na paputok online na ang pinanggagalingan ang bodegang ito. Nakatago po siya sa isang lugar. Marami pa pong pasikot-sikot and napakataas po ng pader. Humigit kumulang 200,000 pesos na halaga ng iligal na paputok ang nasamsam sa raid. Malalakas po. Pag nasabugan po tayo, delikado po. Lalo na kung ito ay papunta sa tao, sa bahay. Bukod sa plapla, may mga kakaibang pangalan ng paputok dito na delikado umano. Ito, Colonel, ano ho ito? Tuna po yan. Tuna? Opo. Tawag po dito ay tuna. Punong-puno rin ho ng pulbura ito? Opo. Malakas po ito, sumasabog talaga, sir. Lalo na raw ito. Ito po ay Goodbye Philippines, sir. Paputok? Sumasabog po ito. Ibig sabihin, puno ng pulbura ho yan? Yes, sir. Punong-puno po ito. Halos yung laki na ho ng pitchil eh. Yes, pitchil ng tubig. Ang laki. Gaano ho kaya kalakas niyan? Ano ho? Yung piligrong dulot niyan. Yun ang pinag-uusapan. Yes, sir. Ang laki ho. Tumanggi ang suspect na magbigay ng panic. Paalala ng pulisya, huwag na sa online bumili para matiyak din ang quality at hindi na madisgrasya pa. Mayroon po tayong mga bentahan dyan sa May Bukawe. Marami po dyan na regulated po yan at lisensyado po ang mga nagtitinda po dyan.
And meron po silang mga permit and license galing sa gobyerno. Wala pa nga ang Pasko at Bagong Taon pero ang Department of Health meron ng mga naitalang nasugatan dahil sa paputok. Nasa 17 na yan as of December 23. Nagbabala rin ang PNP sa mga magbebenta ng iligal na paputok sa mga tindahan. Posibleng magresulta po ng pagkakansela po ng kanilang mga permit at syempre yung pagkakakumpiska po ng kanilang mga paputok. Tuloy-tuloy po yung ating cyber patrolling at syempre yung ating mga random inspection doon sa mga physical stores na nagbebenta po ng mga paputok. Dapat po ay meron po yan mga PS marks. Ibig sabihin dumaan po yan sa quality check ng DTI. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi! Mga kapuso, 2 tulog na lang at Pasko na. At minasahe po tayo sa maniningning at matitingkad na Christmas tree, ibahin po ninyo ang Palo Leyte. Palong-palo ang kanilang paandar na bamboo Christmas tree na walang pa-Christmas lights o anumang palamuti. Gawa lamang ito sa mga binutas at inilawang kawayan. Malalim din ang sinisimbolo nito dahil tanging kawayan o bamboo na lang daw ang natira sa bayan matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda noong 2013. Pagpapakita lamang ng kanilang katatagan na singtibay ng kawayan. Dalawang araw na lang mga kapuso at mapapanood na ang official MMFF entry ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs na Green Bones. Kaya naman ang isa sa bida nito na si Kapuso Drama King Dennis Trillo, nagtungo sa Cebu nitong weekend para ipromote ang pelikula. May advance ticket selling pa kung saan siya mismo ang nagbenta. Sa kanya namang guesting kanina sa Fast Talk with Boy Abunda, game na ibinahagi na aktor kung paano niya nagampanan ng sabay ang kanyang mga karakter bilang Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw at Domingo Zamora sa Green Bones. Anyang madali niya itong nagagawa dahil mabilis siyang mag-switch off sa bawat karakter. At nang tanungin si Dennis kung naniniwala siya sa konsepto ng Green Bones, hindi ko pa talaga alam yung konsepto ng Green Bones. Dito ko lang nalaman. Totoo man o hindi, parang magsisilbi siyang reminder na palagi mong piliin na maging mabuting tao. Mga kapuso, salamat sa iyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.